Hello mga kabibig, welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig Maglabak-labak na tao with evidence. Ako po, prepare for Typhoon Inday. Yan ang sambit ni Attorney Zulaika Lopez mga kabibig. Yes, at si Attorney Zulaika ang susunod na inimbitahan next week para sa impeachment trial ni VP Sara. And I'm sure itong si Attorney Zulaika ay naging matapang na. Oo. Sa pinagdaanan niya last year or the other year, sa nakitang video natin kahapon na kung saan talagang hinaras sila, natural, pinaghandaan na nila ito. Kaya sabi ni Attorney Zulaika, prepare for Typhoon Inday. At ito pa kabibig ha, iba ang ngiti ni Attorney Sal Panelo. Ngiting tagumpay habang pinapanood niya ang depensa na ginigisa si NBI agent Kaluling, ano pa yung mga, Kaluling, Kulilang. O, tingnan nyo, hindi ko maalala ang pangalan kasi, alam nyo na. Hindi kasi siya sabi nga ni Senator Alan Peter Cayetano, hindi siya expert. Competent siya, pero hindi siya expert. 'Di ba? Kailangan nga tayong kumuha ng expert to identify the video and to identify kung ano ba talaga. Ang kinuha nila, 2 weeks training lang. Naman nakuhang 2 weeks training, expert ba ang tawag doon? Kahit meron siya mga seminars abroad at mga, ilan ba yung seminar nga niya nakuha sa mga provider ng mga computers. 'Di ba? So, talagang ngiting tagumpay ang ipinakita ni Sal Panelo habang in-interview siya kahapon. Pero unahin natin pagtunang pansin itong prepare for Typhoon Inday. So, ito si Attorney Zulaika, kung bakit niya nasabing prepare for Typhoon Inday. Naku, super typhoon ba ito kabibig? Ito kabibig, sinabi niya, ba niya dito, Good morning, everyone. Prepare for Typhoon Inday. OVP Chief of Staff. Ito ang statement ni OVP Chief of Staff Attorney Zulaika Lopez sa kanyang pagbisita sa Senado today. Yan na. Kung akala nyo mabasa-basa nyo sa Attorney Zulaika, lawyer yan ha. And I'm sure na nakita na nila na ang Senado, ang impeachment trial, ang Senate impeachment trial, ang lugar kung saan pwede silang magsalita. Pwede nilang ibulgar lahat na kailang nalalaman. Kasi sa Kongreso, takot sila eh. Sa Kongreso, anytime, pwede silang makontempt. Pwede naman makontempt dito sa impeachment trial. Pero dito, merong depensa na magdidepensa sa kanila. 'Di ba? At may mga senador din na tutulong din sa kanila kung saan hindi sila magigipit as long as magsasabi sila ng katotohanan. Kaya, prepare for Typhoon Inday. Naku, ito. Morning. Good morning, everyone. Good morning. Prepare for Typhoon Inday. Reason for your visit po. Let's just wait for it to come. Bakit po kayo bumisita, attorney? I'm sorry. Yun lang. Attorney, kamusta po kayo? Kamusta po? Salamat po. Again. Good morning, everyone. Good morning. Prepare Bakit po for kayo? Typhoon Inday. Hala. May meaning talaga again. Good morning, everyone. Good morning. Prepare Bakit po for kayo? Typhoon Inday. May meaning talaga yun, kabibig. Prepare for Typhoon Inday. And this is the chance for Attorney Zulaika Lopez na magsalita ng kanyang sentimiento, kaya na nararanasan, naramdaman that time na kinulong sila. Nako, Congress, kung makakaupo si BP Sara, nako, ito, I'm sure itong si Attorney Zulaika ang magkakaso sa mga kongresista na idiniin sila. Di ba, kabibig? Ano ang iyong komento hinggil dito, mga kabibig? Ano kaya ang ibig sabihin ni Attorney Zulaika Lopez na prepare for Typhoon Inday? Naku, kinabahan na naman ang mga chismosang palaka. Sabi dito, double meaning jud ni Torne. Pero pwede bigyan ng linaw bakit sa prosecution siya mag-witness. Baka may makasagot dyan.
Maraming salamat po, nalilito lang, sabi ni Brandy. Sa mga witness po ng prosecution, parang 29 yata, 21 yata sa defense na common witness. Correct me if I'm wrong sa numbers po. Tinawag siya at witness sa prosecution. Pero, even though na witness siya sa prosecution, sabi naman ni Attorney Zulaika kung ano yung nalalaman niya. At hindi naman siya pwedeng tawagin ng prosecution na nag-briefing sila na ito yung script natin, ito yung sagot natin. Hindi. Automatic pag upo ni Attorney Zulaika doon, magtanong ang prosecution, sasagutin ni Attorney Zulaika. Tapang ha, di ba siya yung halo si Matayen noon dahil kay Mary Piatos? Wow, grabe naman kayo. Naging matapang na siya kasi alam niya na ang Senado, ang proper forum place kung saan doon niya sabihin ng lahat. Ay, and speaking of proper place, proper forum mga kabibig, etong si Attorney Sal Panelo, panalong ngiting panalo. Kahapon kasi nandun si Attorney Sal Panelo at talagang after the impeachment trial, na-interview siya. At ito ang kanyang statement. May ngiting tagumpay nakikita natin sa mga mata at sa mukha ni Attorney Sal Panelo. Bakit kaya mga kabibig? O eto, sa isang interview, makinig tayo. Ano masasabi po ninyo doon sa cross-examination ng defense dito sa witness naman ng prosecution? Iba ang aking pananaw kasi. Unang-una, ang tanong ko, bakit pininisinta ng prosecution yung testigo niya? Sapagkat ang testigo nag-testify para authenticate yung video. Teka muna, meron ba nag-question ng video? Meron bang nag-question sa defense? Wala ko narinig. Kung yung pahayag ni Daisara ay kini-question nila na meron nga bang ganong pahayag o wala. Madalit sabi, it's not disputed. So it's not understand when the prosecution will be presenting that. Hindi naman dinidispute na sinabi ni Daisara. Kaya nga ako rin naguguluhan, wala naman nagsabi na fake yung video ni VP Sara. Bakit kailangan ng mga IT expert to check kung fake ba ang video ni VP Sara? 'Di ba? Ang dapat i-assess ng prosecution kung may threat ba. Kung meron ba talagang inutusan si VP Sara. Anong purpose ni Kalilong doon? Wala naman siyang purpose doon to check whether it's true or not. Totoo naman yun, di ba? Hindi naman din nila ni VP Sara, nagkaroon sila ng press con o press briefing. Di ba tama si Sal Panelo? Ewan ko sa prosecution, for what is the purpose of that? Diba? So kung hindi naman disputed yung video yun, ba't ka magpipresent ng somebody to authenticate it? Correct. That's what. Kasi, yung testimony niya, saying that, kita ko yung video, inimbestigahan ko yung video, it doesn't prove anything. Will that prove the guilt of the Vice President? No. Bakit ka magpipresenta? Pangalawa, sa defense naman, kasi kung akong defense, of course, sila yun, hindi naman ako sila. I would have not cross-examined. Actually, kabibig, kung sasabihin naman ng ni Kalilong na, hindi yan AI, si BP Sara yan, don't tell me, BP Sara, tama yung ground for impeachment namin kasi ikaw yan. Ha? Dahil lang sa video, dahil lang kay Kalilong, sasabihin na, si BP Sara, convicted na yan. Hindi naman na. Kasi nga, wala naman. Useless naman. Unless, na may gusto kang ipunto sa ibang aspect. Kasi ang pinaka-main niya is authenticating the video. But is the defense questioning the authenticity? Is it questioning that there was no such video? Wala, di ba? Kaya ang talagang tanong kasi dyan. Tama, nobody is questioning the yung video. tanong ni Ontiveros, I always disagree with her, but kahapon, siya lang ang tama. Kasi kaya tinatanong niya, teka muna, hindi niya naman naprobahan na may assassin dito. Bakit niyo pinipresenta yan? Kaya ang punto niya, ano ba, crime ba ito? O masamang asal laging ginawa? Tama yung sinasabi niya. Ang ayaw ko lang sa impeachment na ito. Kasi I came here to watch an impeachment trial.
But kahapon at kanina, ang nakita ko ay isang propaganda proceeding Oh. on the part of the prosecution. At syempre, dahil nagpropaganda siya, ito naman kasing presiding officer, hindi ko maintindihan kung bakit siya pumayag. Ino-object ka na nga ng depensyon, hindi ko pwedeng ginagawa mo, magpo-propaganda ka dito. Mag-present ka ng testimony. Pinayagan niya. Pagkatapos, sabi niya, saka na lang daw siya mag-decide kung strike off yung mga propaganda niya. Narinig na ng lahat saka ka pala mag-iisang kasi presiding officer ka. Yan naman ang Kanina nangingiti kayo doon sa likod. Saan kayong bahagi nangingiti ro? Nangingiti ako kasi sa akin useless. Hindi naman nga dinidispute eh. Ang nag-uusapan doon, yung mga payag niya ay babagsak sa impeachable offense o krimen. Hindi nga eh. Kaya, pabor sa depensyon. Kasi wala na pong may testigo niya. Bilang abogado at bilang dating Chief Presidential Legal Counsel, so tinatakbo ng impeachment trial, may nakakapuntos ba? May nakakalabang ba? Ano bang obserbasyon ninyo? Pareho ng sinasabi ko, walang ebidensya. Kaya, magpipresenta ka ng testigo hindi naman kini-question ng depensa yung authenticity. Ba't ka nagpipresenta niya? Ang mangyayari sa'yo, pag nag-testigo ka tungkol sa investigasyon, baka lalong mapasama ka. Kaya kanina, may mga lumalabas tuloy na yung investigasyon mo hindi sufficiente. Ano sinasabi natin? Madali sabi, I stand by my observation ever since that the prosecution has no case at all. Oh, the prosecution has no case at all. O, diba? Tama din naman Dahil kung masabi ni Kalilong na, hindi yan AI, sasabihin nila, may kasalanan si Sarah. Yan naman Kaya nga naguguluhan ang mga tao, ano to? Grounds for impeachment ba? Yung kung totoo ba yung video or hindi? Kung AI ba yung video or hindi? Ang gulo ng mga tao, ano bang pino-point out nyo sa unang grounds for impeachment ni BP Sara? Kung may threat, meron bang threat? Sinabi nga sa findings, conditional threat. Diba? Nako. Kaya sabi nito, ito kabibig panoorin natin to May punto din itong si Mr. Lito Banayo. Gusto nilang kunin na siraan si Vice President Inday Sara without bothering about the niceties of a trial. Correct. No? Dahil ang laban nila rito, kung hindi rin nila mako-convict, sisiraan nila ng sisiraan. Correct. No? Kaya yun ang kanilang punto de vista. As compared to yung abogado, yung lead lawyer, si attorney Sheila ba yun? Season, no? Na nakita nating very straightforward, very business-like, no? Para siya nasa korte at pinasok niya isa-isa yung mga gusto niyang ilantad sa senator judges at from the senator judges to the public. Very business-like, no? Dapat ganun Ang kaso nga, ang intensyon ng kabila ay propaganda more than anything else. Propaganda talaga kabibig. Tinawag na pahamak at useless witness ng isang abogado ang testigo ng House Prosecution Panel sa unang 2 araw ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Alamin kung sino at bakit ito nasabi sa report ni MJ Mondihar live. Magandang gabi, MJ. Franco, magandang gabi mula dito sa Senate compound at tama ka dyan, no? May isang abogado nga ang nagsabi ng ganyang komento sa opening salvo ng mga pagdinig kaugnay sa impeachment case si Vice President Sara Duterte at isang witness pa lamang ang naisasalang sa mga pagdinig. 2 magkasunod na araw ng tumistigo sa impeachment trial ang senior NBI agent at si John Mark Calilong. Siya ang naatasang magsagawa ng investigasyon at magtipo ng ebidensya kaugnay ng video pronouncements ni VP Sara Duterte na naglalaman ng umunoy banta laban sa First Family at Pangulong Marcos. Ngunit para kay dating Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo, hindi nakatulong sa House prosecution ang testimonya ng kanilang unang testigo.
hindi naman makakatulong sa kanila, makakasama pa nga eh. Hindi makakatulong sapagkat hindi naman kini-question ng depensa. Wala akong narinig na may kumontra doon sa video. Ayon pa kay Attorney Panelo, hindi naman itinatanggi mismo ni VP Sara ang kanyang naging pahayag laban sa Pangulo at sa First Family. Anya, maging ang defense panel sa kanyang pakikinig, ayon kay Panelo sa mga hearing, ay hindi rin daw kinesyon ang laman ng naturang video. Kasi ang pinag-uusapan ng presentasyon ng testigo, sinasabi nila na itong taong ito magbabalidate, mag-authenticate na merong video at nandun si Inday Sara at nagsalita ng mga ganito at ganyan. Teka muna, bakit? Sino ba nagki-question na hindi niya sinabi yun? Sino ba nagki-question na hindi nangyari yun? Wala. Dahil dito, tinawag ni Panelo na useless witness itong si Calilong. Anya, maaari pa umunong makasama sa kaso ng prosekusyon ang mga testimonya nito. Madalit sabi, it's a useless witness. At pag prinisintaw mo pa yan, baka meron pang sabihin niya na makakasira pa sa inyo. Ang gano'n na nga nangyari. Medyo merong area doon na tungkol sa investigasyon. Sa cross-examination ng defense panel, inusisa si Calilong kung inimbestigahan ba talaga niya ang buong konteksto ng video statement ni VP Sara. Kabilang dito ang mga pangyayaring naganap bago nabanggit ng Vice Presidente ang naturang pahayag. Narito ang bahagi ng cross-examination. Witness is not responsive. The question was, what happened prior to this video, this particular clip of the video, if you know, given that you investigated the incident, as you said? As far as I remember, there is a hearing in the House of Representatives. What committee, sir? I can't remember the committee, sir. What happened, sir? COS was cited in contempt, sir. By who, sir? I can't remember the exact, sir. But you investigated. I withdraw, Your Honor. Mama, inimbestigahan mo, hindi mo alam. Samantala, nanindigan naman si Attorney Panelo na mahina ang lahat ng articles of impeachment laban kay VP Sara. Anya, patunay raw dito na Article 4 o ang grave threat laban sa Pangulo ang unang tinalakay ng prosekusyon ngayong linggo. Para kay Panelo, tila naghahanap pa ng karagdagang ebidensya ang mga testigo ang prosekusyon para sa Articles 1, 2, and 3 ng impeachment complaint. Yan na. It's not a threat kasi conditional na, hypothetical pa. At si Chief Presidential Legal Counsel, the late Juan Ponce Enrile, pareho ng opinion namin. Nagbigay na siya ng opinion dyan. It's not a grave threat. It's not a threat kasi conditional nga eh. So madalit sabi, bakit pinagpipilitan nyo? Kasi nga, sinisiraan nila si Inday Sara. Correct. Franco, ang Article 1 ay yung misuse of confidential funds. Ang Article 2 yung unexplained wealth and false salin na issue. At ang Article 3 ay yung bribery and DepEd procurement irregularities. Sa katlong araw ng pagdinig, nasa 3 hours mahigit yung mga pagdinig dito sa Senate Impeachment Court. At sa susunod na linggo ay iba na naman ang mga witness ang isasalang sa direct cross-examination. Franco, sa kabila ng mga usapin at mga palitan ng mga ebidensya, ay nananatili pa rin ang burden of proof sa prosekusyon para patunayan ang kanilang mga alegasyon laban sa Vice Presidente na binoto ng 32 milyon ng mga Pilipino sa nagdaang 2022 elections. There you go. So kayo kabibig, nakapanood kayo ng na impeachment trial. Ano sa palagay nyo? Yung unang witness, may contribution ba na ma-convict si VP Sara? Parang wala eh. Wala talaga. As in, hindi nga niya alam kung ano nangyari prior to that incident. Diba? So sana maghintay tayo sa Prepare for Typhoon Inday, mga kabibig. Sabi ni Attorney Zulaika. So yun lang po kabibig ang ating Paglipag for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time. Ako, iba ang bagyong Inday. Super Inday.